Sa nakaraang kwento natin ay mayroong kausap si Suyen sa kanyang telepono at ang kanyang kausap ay si Heijen, at sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinapalam niya na nakipag-alyansa na ang North Gangbok, gaya ng inasahan ni Jokjang. Kumpirmado rin ito ni Heijen, mula sa ngayon, sila ng North Gangbok na ang baalang pumihil kay Yahan. Namangha ang nasa kabilang linya. Ayon sa kanya, hindi raw may kakaila ang halaga ng pagkakaroon ng tunay na strategist, isang napakatalinong hakbang ang pagre-recruit kay Jokjang. Sa dulo ng tawag, wala nang masyadong pakialam si Gu Heijen. Nagpasalamat ang nasa linya para sa pagprotekta niya noon sa West Gangbok High, at inamin na kung wala siya, tiyak na malala ang naging kapalit. Hiningi nito ang paumanhin dahil hindi niya agad na ipahayag ang pasasalamat bunga ng mabilisang mga pangyayari noon. Sa malamig na tugon ni Gu Heijen, sinabi niyang huwag na itong magpaka-plastic. Hindi raw niya yun ginawa para sa kanila, wala lang talaga siyang gana kay Yahan. Habang nagpaalam si Gu Heijen sa tawag, napabuntong hininga si Kim Suyen at humiga sa isang bench, tahimik na nagmumuni-muni. Sa mga sandaling yun, malinaw sa kanyang isipan ang isang mapait na katotohanan, siya ang pinakamahina sa lahat ng miyembro ng kanilang grupo. Bagamat siya ang dahilan kung bakit lumakas ang kanyang mga kasama, dahil halos lahat ng level up cards ay ibinigay niya sa kanila, siya mismo ay nanatiling mahina. Alam niyang kailangan niyang humabol at palakasin ang sarili. Pinag-isipan niya kung dapat na ba niyang gamitin ang mga superior cards na nakuha niya mula sa pag-recruit kay Jokjang. Ngunit may pag-aalinlangan din siya, sapagkat iniisip niyang kapag siya'y lumakas, baka maging mas mahirap ang mga susunod na quest, isang karaniwang mekanismo sa mga laro. Kaya't pansamantala niyang ipinagpaliban ang paggamit ng mga ito. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang tuparin ang pangitain ni Jokjang tungkol sa pagbabalik ng panahon ng tatlong kaharian, at para magawa yon, kailangan niyang maging mas malakas. Naalala niya na dati ay nagtetrain siya kasama ang Copy ang Ulap, ngunit abala ito ngayon sa paggaya kay Haro. Sa kakulangan ng mas mainam na opsyon, napagpasyahan niyang mag-side quest na lamang muna. Napansin niyang wala na siyang natatanggap na quest sa lugar kung saan dati siya nakakatagpo ng mga tambay. Iniisip niyang baka dahil natalo na niya lahat ng mga yon. Ayaw niyang magtungo sa East o South Gangbok dahil masyado na siyang kilala roon. Kailangan niyang makahanap ng lugar kung saan hindi pa gaano kilala ang kanyang pagkatao. Doon niya naisip, may isang paraan. Sa North Gangbok, napansin ng isang lalaking may dilaw na buhok ang kakaibang presensya, at kinumpirma ito ng isang kasamahan niyang may brown na jacket. Lahat sila'y nagtataka sa nakikita nilang kakaiba. Habang tinatakpan ang kanyang mukha, dumating si Kim Suyen at nagdesisyong subukan ang swerte sa lugar na iyon, sa pamamagitan ng pakikipaglaban para makakuha ng mga bagong quest. Napansin niyang mas malawak ang North Gangbok kaysa sa pinagsama-samang sukat ng tatlong iba pang teritoryo, ibig sabihin, mas maraming oportunidad dito. Lumabas ang bagong main quest, galugarin ang teritoryo ng North Gangbok High, at ang gantimpala ay isang diamond card. Isang lalaking ang pangalan ay Sunroll ang agad na sumugod sa kanya, sinabing tila naghahanap siya ng gulo. Ginamit ni Kim Suyen ang Weaving Technique para makaiwas sa suntok at nakatakas. Napahanga siya sa sarili at napagtanto niyang ito ang tamang lugar para lumakas. Habang iniwasan ang mga atake at gumaganti, pinakilala niya ang sarili bilang Bagman Kim. Sinubukan niyang umatake gamit ang driving technique, ngunit napatunayan niyang hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Tinamaan siya ng sunod-sunod na atake mula sa iba pang mga residente ng North Gangbok. Tinawag siya ni Sunroll na Min at nagtanong kung ano ang drive. Sumali rin sa labanan ng iba pa, may isang nagsabing dapat man lang sana'y bumati muna bago umatake, at sinipa siya sa likod habang tinatawag pa ring Bagman Kim. Isa pang lalaki na may brown jacket ang sinabihan siyang huwag ipakita ang likod sa kalaban. Patuloy siyang binugbog, at naisip niya kung bakit napakalalakas ng mga ito. Nagpakita rin ng interes si Sun Ero, nagtaka kung bakit bigla na lang siya tinire gamit ang drive kahit hindi pa siya kilala. Pinag-usapan ng grupo kung ano ang gagawin sa kanya, at iminungkahi ng isa na patayin siya. Ngunit may isang miyembro ng grupo ang nagpas siyang huwag na lang,
dahil may utos ang kanilang boss na huwag patulan ang mahihina. Umalis ang grupo at iniwan siya roon. Habang pinipilit tumayo, lumabas sa quest window na tumanggap siya ng 5 suntok at na-activate ang isang epekto. Naisip niyang kung naging madali lang ang quest na yon, siguro'y madidismaya rin siya. Lumabas sa quest window na tataas ang isa niyang stat, at napili nito ang bilis, mula E rank ay naging C rank. Gumamit siya ng healing bean at napansin ang unti-unting pagbangon ng kanyang katawan. Nang muling tumingin sa paligid, nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga tao. Doon siya nagpasyang seryosohin na ang lahat. Tumakbo siya para umatake muli, at lumabas sa quest window na bumalik na ang kanyang stamina. Makalipas lamang ang ilang saglit, tumawag si Kuza. Hiningal si Suyen sa pagsagot at tinanong siya ni Kuza kung iyon na ba ang kanyang hobby, sabay biro. Nilinaw ni Kim Suyen na ang dahilan kung bakit siya hinihingal ay dahil sa kanyang training sa North Gangbok, at ayon sa kanya, nagkakatotoo ang plano ni Jok Jang. Tinanong ni Kuza si Kim Suyen kung bakit siya nagtungo sa North Gangbok at kung ano ang plano niya. Ipinaliwanag ni Suyen na hiningi niya ng napakalaking halaga mula kay Sitkang kapalit ng pagbabalik ng mga dragang itinago nito. Bagamat ayaw sanang magbayad ni Sitkang, napilitan siyang gawin ito upang mabawi ang kanyang kalakal. Idinagdag pa ni Suyen na hindi basta-basta palalampasin yun ni Sitkang, kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, tiyak nag-aantay ito kay Yahan. Napansin din ni Suyen na lalong lumala ang ugnayan sa pagitan ng East at South Gangbok High, kaya't ito'y nagbibigay sa kanila ng kaunting panahong makakilos. Plano niyang gamitin ang panahong ito upang mas lalo pang lumakas. Sumang-ayon si Kuza at kinilala ang galing ni Jok Jang bilang isang estratehista, ngunit hindi pa rin siya panatag. Sa tono ng kanyang boses, tila may nararamdaman siyang kakaiba at inihayag ang kanyang alinlangan kung mapagkakatiwalaan ba talaga si Jok Jang, iniisip na baka may nakatagong motibo ito. Nauunawaan ni Kim Suyen ang pag-aalala ng kaibigan. Naalala niya ang masangsang na amoy sa hangin at ang nangyari kay Hyun Dong Lee kamakailan, na muntik nang mapahamak dahil sa padalos-dalos na pakikipaglaban, isang bagay na maari nang ituring na parusa. Aminado rin siyang hindi pa buo ang tiwala niya kay Jok Jang, pero kahit pa may itinatago ito, may nakahanda siyang panangga, ang mismong lakas na kanyang makakamit. Habang nagpapatuloy ang kwento, lumabas ang abiso sa quest window na na-update na ang kanyang misyon. Kailangan niyang galugarin ang North Gangbok High, subukan ang kakayahan ng mga mandirigma doon sa isang 5v5 na laban, at kilalanin ang pangalang Bagman Kim. Kapalit nito ay isang diamond card. Natuwa si Suyen sa bagong development at napagpasyahang araw-arawin ang pagpunta sa North Gangbok matapos ang klase. Isinara niyang muli ang bag sa kanyang mukha at napaisip na baka kailangan pa niyang panatilihin ito ng matagal. Alam niyang kailangan niyang ibuhos ang lahat, ngunit ngayong gabi ay kailangan na niyang umuwi at magpahinga. Buo na ang pasya niya, gagawin niya ang lahat para lumakas. Samantala, sa North Gangbok High, habang tumutugtog si Byung-soo ng musika, may dumating na isang estudyante at pinapatigil ito. Nagtaka si Byung-soo kung bakit kailangan itong patigilin, sabay banggit na nagsasaya naman ang lahat. Ngunit tinuro ng kausap niya ang isang kakaibang presensya sa paligid, isang di kilalang estudyante na rank 20th at tahimik na nagbabasa ng libro. Tinawag ni Chuck kung naihinto na ang musika at kung may mahalagang nangyayari. Lumapit ang isang estudyante, yumuko, at humingi ng paumanhin bago ipinaliwanag na ang grupo ni Sanal ay inatake ng isang misteryosong tao. Nag-usisa si Chenak Yang kung ano ang ibig sabihin ng misteryosong tao, at ipinaliwanag ng estudyante na may isang lalaki na may supot sa ulo ang bigla na lang umatake. Ipinag-utos ni Chuck na imbestigahan ito. Tinanong niya kung ang tinutukoy ay ang grupo na namalagi sa lumang abandonadong pabrika. Nagulat ang estudyante na naalala ito ni Chuck sa dami ng kanyang mga tauhan, dahilan kung bakit mataas ang paggalang ng lahat sa kanya. Ngunit tinanggap ni Chuck ang papuri ng walang emosyon, at nagtanong kung ano pa ang nalalaman tungkol sa taong may supot. Ipinahayag ng estudyante na ang tawag sa kanya ay Bagman Kim. Natuwa si Chuck sa kakaibang pangalan. Isa itong Bagman, isang tauhang gumagawa ng maruruming trabaho para sa iba.
Nakakatawa raw isipin na sa gitna ng isang panahon ng kapayapaan, may biglaang kaguluhang tulad nito. Sinipi niya ang kasabihang kailangang laging suklian ang kabutihan at gantihan ang masama. Samantala, sa West Gangbuk High, nakaupo si Cha Erin-biik sa kondongan ni Kim Soo-hyun habang ginuguhitan siya ng kilay gamit ang lapis. Sinita niya ito at tinanong kung muli ba nitong sinadya ang pag-ahit ng kanyang kilay dahil lang sa pangakong iguguhit ito pabalik. Tinanggi ni Soo-hyun at sinabing baka gasgas lamang mula sa pusa ang mga marka. Hindi ito pinaniwalaan ni Cha Erin-biik at sinabing hindi na niya ito iguguhit muli. Ipinaalala ni Soo-hyun ang pangako nito na iguguhit ang kanyang kilay habang buhay, isang pangakong tila na uuwi na naman sa biro sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan ni Daehyun ang mga kasama at sinabing parang si Cha Erin-biik daw ay nag-propose kay Kim Soo-hyun. Nang marinig ito, agad siyang nagprotesta at sinabing hindi naman niya sinabi yun, lahat daw ay mali lang ng interpretasyon. Ngunit sa kabila nito, pinaninindigan pa rin niyang may pangakong binitiwan si Cha Erin at iyon ay nananatili. Sa gitna ng tensyon, muling sumigaw si Soo-hyun, iginiit na hindi niya iniintindi ang maling interpretasyon ng iba, at tanong niya sa sarili kung isa ba siyang taong hindi marunong tumupad sa pangako. Sa gitna ng tensyon, sinampal siya ni Cha Erin, sinabihan ng masasakit na salita, at tinanong kung hanggang kailan niya aasahan na iguguhit pa rin ito ang kanyang kilay. Umalis si Cha Erin habang muling sumigaw si Soo-hyun, ipinapaalala ang kanilang pangako. Samantala, lumabas sa quest window na na-update muli ang kanyang misyon. Inatasan siyang ipagpatuloy ang paggalugad sa North Gangbuk High, at kapalit nito ay isang diamond card. Napangiti siya, ibig sabihin, kilala na ang pangalang Bagman Kim. Hindi man niya alam ang buong detalye, ayos lang, basta't natapos ang misyon. Para sa kanya, matamis ang tagumpay na yon. Nang buksan niya ang bagong quest, nakita niyang may kaugnayan ito kay Soo-hyun. Tila wala siyang ideya kung ano ang koneksyon nito sa North Gangbuk, at iniisip na baka isa lamang itong madaling filler quest. Sa tingin niya, mas madali pang makipaglaban kaysa sa misyon na ito. Habang nagmumuni-muni, napansin siyang dalawang babae. Tinanong ng isa kung siya ba si Tank Top Kim Soo-hyun, at kung siya rin daw ang lalaking nagnanakaw ng toilet paper sa pampublikong palikuran. Napaisip si Soo-hyun kung tama pa ba ang ginagawa niya, ang makipagkaibigan lang para sa isang quest ay tila mali. Naramdaman niyang may kaunting konsensya, lalo na tila kailangan niyang magkunwaring interesado kay Soo-hyun. Ngunit ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay kung paano niya makokontak si Soo. Nag-text siya rito, ipinapahayag ang inis niya sa pabaya nitong mga tugon. Hindi talaga siya interesado, at nahihirapan siyang makabuo ng koneksyon. Habang nagkakaganito si Soo-hyun, nilapitan si Cha Erin-biik ng dalawang kaklase at tinanong kung may gusto ba siya kay Kim Soo-hyun. Malakas ang pagtanggi ni Cha Erin at tinanong kung bakit nila ito sinasabi. Pinaliwanag ng isa na narinig daw nila ang chismis na nag-propose siya rito, kaya nagtatanong lang sila dahil mukhang masaya silang dalawa kapag magkasama. Habang umiinom ng kanyang inumin, sinabi ni Cha Erin na wala raw katotohanan yun, may sense of humor lang daw si Soo-hyun at nakakatawa talaga ang pagka-inosente nito. Idinagdag pa niya na masaya siyang talunin ito sa mga laban, kaya't hanggang friend zone lang talaga. Sa kabilang panig, dumating si Soo-hyun at agad siyang nakilala ni Kim Soo-hyun. Nagulat siya kung paanong nakarating ito agad, at sinabi nitong nag-taxi lang siya para makapunta. Nang tanungin kung bakit ito nag-taxi, sinabi ni Soo-hyun na tinawag siya nito, kaya gusto rin nitong makarating agad. Napatingin si Cha Erin sa kanila at tinawag si Soo-hyun ng bastos, tinanong kung naririnig ba siya nito. Tahimik lang si Kim Soo-hyun at sinabing matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Napaisip si Cha Erin kung may relasyon ba ang dalawa. Tinawag siya ni Soo-hyun at tinanong kung may nakita ba siyang kakilala sa ikalawang palapag. Tumanggi si Soo at sinabing awkward lang talaga ang sitwasyon. Sinabi ni Soo-hyun na wag na niyang isipin ito, ngunit sa isipan niya, ito na marahil ang pinakamahirap na quest na nakuha niya. Iniisip niyang mahirap talagang makilala ng maigi si Soo. Nagpasya siyang ayain itong lumabas, at tinanong kung saan ito gustong pumunta. Habang magkasabay silang naglalakad, sinabi ni Soo na hindi siya mahilig gumala.
Kaya't iminungkahi ni Suyen na magpunta na lang sila sa isang coffee shop, habang iniisip niya na wala talaga siyang alam sa mga gusto ni Soa. Samantala, sa kabilang tagpo, nakatingin si Kim Dae-hyun sa isang sofa habang kausap ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung nagkaroon na ba siya ng kasintahan. Tumanggi siya, at sinabi ng kanyang ina na dapat daw subukan niyang makipag-date minsan upang malaman kung sino talaga ang mabuting lalaki. Nagtaka si Dae-hyun kung bakit bigla na lang ito napag-usapan, ngunit nagkaintindihan din sila. Ginamit niya ang cellphone niya upang ipakita na ni isa sa mga kaibigan niya ay wala pang boyfriend. Sabi ng kanyang ina, pati si Soa ay wala pang karelasyon. Sinabi ni Dae-hyun na masyado itong tutok sa pag-aaral. Tumayo siya at tinawagan muli ang kanyang ina. Tinanong niya kung bakit si Soa ang pinag-uusapan. Sinabi niyang pervert daw ito. Ngunit sabi ng kanyang ina, hindi naman halata. Ipinagtapat ni Dae-hyun na kilala na niya si Kim Suyen mula pa noong elementarya, ngunit mula nang magsimula sila ng high school, tila may mga bagay na unti-unting nagbago, at nagsimula siyang maging curious sa mga bagay na dati di niya pinapansin. Sinabi ng ina ni Dae-hyun na tila magsisimula na itong makipag-date sa lalong madaling panahon. Nagtaka si Dae-hyun kung bakit ganun na lang ang sinasabi nito. Samantala, iniisip ni Kim Suyen ang tungkol kay Soa Yang, isang babaeng labis na competitive at likas na curious. Kapag may isang bagay o tao siyang naging interesado, nagiging matindi ang kanyang focus. Tumigil siya sa harap ng pintuan ni Soa at tinanong kung ayos lang ba talagang pumasok, dahil tila iyon ang bahay nito. Pinaalala ni Soa na siya naman ang nagsabing gusto nitong makilala siya ng mas mabuti. Pumasok si Suyen at naupo sa loob ng bahay habang nanunood ng dokumentaryo tungkol sa mga oso. Doon nabanggit na ang mga bihasang oso ay kayang manghuli ng hanggang 100 libra ng salmon kada araw, isang bagay na ikinagulat niya. Pinuri niya ang bahay ni Soa ngunit binatikos ang palabas sa telebisyon, sabay tanong kung gaano pa siya katagal sa loob ng kwarto. Sinabi niya na medyo nababagot siya at kailangan pa niyang makilala si Soa. Paulit-ulit niya itong tinawag habang hawak ang seradura ng pinto ng kwarto. Naitanong niya kung nakatulog na ba ito. Sumagot si Soa, sinabing gising pa siya, ngunit tila nag-aalangan, iniisip na may lalaki sa bahay niya, at hindi lang basta lalaki, kundi si Kim Suyen. Muli siyang tinawag ni Suyen at sinagot niya ito ng oo. Habang nakahiga si Suyen sa sofa at nakatanaw sa quest window, sinabi niyang huwag itong magkamaling mag-isip. Ngunit talagang gusto lang niyang makilala ito. Inusisa niya kung bakit pa siya inimbita kung hindi rin lang ito lalabas ng kwarto. Ngunit kung hindi ito komportable, maaari naman daw silang mag-usap kahit mula sa loob. Tahimik na pumayag si Soa at tinanong siya ni Suyen tungkol sa mga hilig nito. Sinabi ni Soa na mahilig lang siyang magbasa. Sinagot siya ni Suyen na ayos lang yun at tinanong ang paborito nitong pagkain. Sagot ni Soa, tteokbokki. Tumango si Suyen at sinabing masarap nga iyon. Habang muling tumingin sa quest window, naisip niyang hindi pa rin kumpleto ang misyon. Iniisip niya kung ano pa ba ang kailangan ng sistema mula sa kanya. Ngayon na alam na niyang mahilig itong magbasa at kumain ng tteokbokki, halos best friends na sila. Ngunit nang tingnan niya ang quest window, nakalagay pa rin na, get to know Soa better 0/1. Hindi niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang itanong, mga pangarap. Layunin sa buhay. Kailangan pa ba nilang gumawa ng friendship bracelets? Sa kanyang isipan, naalala niyang simula pa noong elementarya, tahimik na bata na si Soa, laging nakabuntot lang sa likod, at ang tanging kaibigan nito ay si Dae-hyun. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, tinawag siya ni Soa at tinanong kung naaalala pa ba niya ang isang pangyayari noong elementarya. Tinanong ni Suyen kung alin doon. Inalala ni Soa ang insidente nang saksakin siya ni Dae-hyun gamit ang lapis, ngunit agad itong itinanggi ni Suyen at sinabing iba ang insidenteng yun. Nang magyaya si Soa na huwag na lang pag-usapan, tumanggi si Suyen, nagsabing gusto niyang malaman, at talagang curious na siya. Nahihiya si Soa pero ikinwento na rin na minsan, inihatid siya ni Suyen pauwi. Bumalik ang kwento sa nakaraan. Habang tumatakbo si Dae-hyun papalapit kay Suyen, tinawag niya ito at sinabihang tigilan ang pang-aasar kay Soa. Hinamon niya ito at sinabing marami pa siyang inihandang suntok.
Ngunit biglang dumating si Soa at pinigilan siya. Sinabi ni Suyan kay Soa na tapos na siya sa usapan kay Daehyun at baka makulong ito sa pananakit sa sarili niyang kapatid. Pinagpilitan ni Daehyun na bata pa siya at hindi siya makukulong, ngunit sinabi ni Suyan na baka ang mga magulang nito ang makulong imbes. Tinawag siya ni Daehyun na tanga at sinabing kung makukulong ang mga magulang nila, pareho silang magiging ulila. Napatahimik si Suyan at nagsabing ayaw niyang mangyari yun. Kaya't nagkasundo silang magbati at pareho silang humingi ng tawad. Tinanong ni Daehyun si Soa kung kailangan na ba talaga nitong umuwi agad. Nagtanong siya kung pwede pa ba siyang makipaglaro kahit sandali. Sinabi ni Soa na gusto niya rin manatili ngunit pinapauwi na siya ng kanyang ina. Iminungkahi ni Daehyun na ihatid na lang siya. Tumutol si Suyan, sinabing hindi naman nakakatakot ang matandang palaging nasa eskinita. Ipinaliwanag ni Soa na narinig niyang dating nakulong ang matanda, na ikinatakot ni Suyan. Sinabi ni Soa na ayos lang siya at magkikita-kita rin naman sila kinabukasan sa paaralan. Habang papalayo siya, tinawag pa siya ni Daehyun para siguraduhing ayos lang siya. Tumugon si Soa ng may kumpiyansa at sinabing huwag mag-alala. Sa huling bahagi ng alaala, tinanong ni Daehyun si Suyan kung gusto ba niya si Soa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.